Magandang gabi po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating devotion gabi-gabi. Tayo ngayon ay nasa season 49 na po ng ating CLF Prayer and Fasting for the Nation. Ang tema natin ngayong gabi ay the Philippines in Focus. So, bago po tayo magsalita, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming po salamat sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, na muli ay mapapagbulay-bulayan namin ang inyong mga salita, Lord God, na tunay nga, Lord, na ito ay tumanim sa aming puso't isipan, Lord God. Lord, sa gabi pong ito ay patuloy po kayong mangusap, Lord God, at kumilos, Lord, sa gabing ito sa aming pag-aaralan, Lord God. Lord, buksan niyo po ang puso't isipan ng mga manonood, Lord God, upang matutunan, Lord God, at maunawaan, Lord God, ang inyong mga ipapahiwatig, Lord God, ngayong gabi. Lord, samahan niyo po kami, Lord God, hanggang sa matapos po, Lord God, ang aming pag-aaralan ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. So, ang ating tema ay the Philippines in Focus. So, sa ating kasalukuyan nangyari sa ating bansa, tayo ay nakakarinig ng mga kaguluhan, mga digmaan, mga pagdindol. Amen po ba? Mga kasakiman na nangyayari sa ating bansa. Kagaya na lang ng flood control, yung mga contractor, at yung mga sama-sama ng mga tao nagrarally para sa mga flood control na yon. Amen po ba? Pero hindi tayo kasama doon kasi ang ating yung handa o yung pinakasandata natin is prayer. Amen po ba? Tayo po ay lumalaban through prayer. Amen po. And sa mga nangyaring mga kalamidad, kagaya ng bagyo, ng sunog, tapos yung lindol. Amen po ba? Yung sobrang lakas ng lindol na nagpayanig sa Cebu. Sino po bang mag-aakala na ganun kalakas yun? At gabi pa, kasarapan ng tulog ng mga tao. Amen po ba? So, yun. Tayo po ngayon ay magbabasa ng ating scripture at ito po ay matatagpuan sa Mateo 24 verse 44. At ito po ang nakasaad, magbantay kayo at laging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Amen. So, ano ba ang dapat nating maunawaan sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus? Amen po ba? Sino po ba ang naniniwala dito na tayo po ngayon ay nasa end times na talaga? Ito pong generation natin ngayon ay nasa end times na. So, number 1 ay ang pagbabalik ni Jesus ay matagal nang nakasulat sa Biblia at may palatandaan ito. Amen po ba? Sino po bang naniniwala dito na may palatandaan talaga sa muling nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon? So, kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, kami po kasi sa Praise and Worship kami po ay nasa Book of Daniel. So, sa aming pagbubulay-bulay ng libro ng Daniel, dun din po nabubuksan na yung sa end times po talaga. And isa-isa na po yun nangyayari. Kagaya na lang po ng mga kaguluhan, digmaan sa iba't ibang bansa, mga lindol. Amen po ba? Yun po yung nangyayaring totoong propesiya sa Bible. Amen po. And ano po ba ang mga palatandaan sa muling nalalapit na pagbabalik ni Jesus? So, number 1 is ang paglaganap ng mga bulaang Kristo at bulaang propeta. Sino po bang naniniwala dito na nangyayari na po ito sa kasalukuyan? Kagaya na lamang ni Kibuloy. Sino po bang nakakilala kay Kibuloy? 'Di ba? Ang pagkakakilala kasi kay Kibuloy is appointed son daw siya
Pero tignan nyo po yung sa background ni Kibuloy, di ba? Ang daming mga batang ni-rape niya. Amen po ba? Ang daming mga taong naniwala sa kanya na siya yung appointed son o siya si Jesus Christ o siya yung Lord. Amen po ba? Madaming nalinlang dahil sa kanya. And ano po nangyari kay Kibuloy ngayon? 'Di ba nakulong po siya? Kasi hindi siya yung totoo. Hindi siya yung totoong Lord. Amen po ba? Hindi siya totoong si Jesus. Amen. And ito po ang nakasaad sa Matthew 24 verse 11. Marami ring lilitaw na bula ang propeta at ililigaw ang marami or nakararami. So, nangyari din ito sa kasulukuyan, kagaya ng social media. Ako po kasi ay nagbabasa ng mga reels, mga naglalaban-laban sila tungkol sa si Lord daw ay sinungaling. 'Di ba po, kung mapapansin nyo, grabe yung kasamaan na nagbabasa ba to ng Bible, parang makakaisip ka ng ganun. Pero, yun talaga yung katotohanan na wala pa talaga silang pagkakakilala kay Lord. Mali yung mga pagkakaintindi nila sa salita ng Diyos. Amen po ba? So, nakakaawa po sila. At sana po ay patuloy silang abutin ng Panginoon. Amen po. Pangalawang palatandaan ay mga digmaan at balita ng digmaan. Amen po ba? At ito po ang nakasaad sa Mateo 24 verse 6 to 7. Makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng digmaan. Maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian. 'Di ba po? Nangyayari na rin po ito sa ating bansa, sa kasalukuyan, sa ating mundo. Kagaya na lang po ng labanan sa Israel at Hamas. So, 'di ba? Tayo po ay pinapanalangin natin yung Israel at Hamas. Sobrang daming nangyayaring kaguluhan, madaming naapektuhan na tao, mga bata, mga taong namamatay. Amen po ba? Dahil doon sa kasakiman, pag-aagaw ng teritoryo. Amen. Meron na silang teritoryo pero gusto pa nilang maging malakas, maging makita na sila lang yung bansang malakas. Amen po ba? At yung China at Taiwan, yung mga kagaya na lang ng ginagawa ng China sa atin, sa ating West Philippine Sea, hindi naman sa kanila, pero inaagaw nila. Amen po ba? Ganun kasama yung mga tao na hindi sila nagiging masaya kung ano yung nasa kanila na. Hindi sila nagiging kontento, kundi gusto pa nila na mangangkin ng mangangkin dahil sa inggit or dahil sa gusto lang nilang maging malakas na bansa. Amen po ba? Number 3 is mga lindol, taggutom, at salot. So, gaya ng sabi ko kanina, yung lindol po na nangyari sa Cebu. Kala ko po nun sa Cebu lang. Pero, wala pang isang araw, nagsagot-sagot yung mga lindol na nangyari sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. Grabe po yung nangyari. Parang niyayanig na talaga ni Lord. Ginigising niya na, uy, gumising ka na anak kasi malapit na akong dumating. Amen po ba? Taggutom. Dahil sa mga naapektuhan ng lindol, mga nagugutom yung mga tao. Pero praise God kasi may ginagamit si Lord na tao na makakapag-provide ng kanilang food, ng kanilang matitirhan, pansamantala. Yung mga nakikita ko, mga nakatent, pero dahil may ulan, nababasa pa rin sila. Kaya patuloy po tayong nananalangin sa kanila na patuloy silang abutin ng Lord at makasurvive or makatayo ulit sa kanilang pamumuhay. Amen po ba? At salot. So, salot na nangyayari, kagaya na lang ng nangyayari sa atin na COVID sa buong mundo, sa Pilipinas. Ang daming namatay, madaming natigil na business, establishment, amen po ba, mga pag-aaral. Kagaya ko po, ako po ay naabutan ng pandemic nung ako po ay grade 11 and 12, senior high. Grabe po, ang hirap po kasi pag online,
parang hindi ka po talaga matututo kasi hindi tutok ang pagtuturo sa mga estudyante. Ganun po nangyayari yung salot. Kagaya na lang po ngayon is may influenza outbreak, yung trangkaso. Ganun po, tinatakot yung mga tao na magkakaroon ulit ng pangalawang COVID. Yun yung sinasabi nila na mamamatay. Pero dahil tayo ay mga anak ng Diyos, alam nating poprotektahan tayo ni Lord. Dahil tayo ay patuloy na kumakapit sa Kanya, tayo ay patuloy na nagdadasal sa Kanyang pagsama sa atin. Amen po ba? At ito po ang nakasaad sa Mateo 24 verse 7, magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. So, ito po ay nangyayari na. Amen po ba? At ito po ang nakasaad sa Lucas 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, salot at mga kakilakilabot na bagay. So, nangyayari pa rin po ito sa kasalukuyan, malalakas na lindol. 'Di ba nagkaroon pa nga ng tsunami alert, pero buti na lang po ay hindi natuloy. Hindi ko po sure kung saang lugar po yun. Baka sa Visayas po, kasi sila po yung malapit sa dagat. Pero buti na lang po ay hindi natuloy. Praise God po. And number 4 is pag-uusig sa mga mananampalataya. So, naalala ko po itong kwento ni Pastor Alan. Ito po yung sa message niya rin po nung Sunday na may mga Christian na dinakip ng ISIS at ipapapatay na sila. Pero dahil sa Lord, hindi po sila namatay. Amen po ba? Sila po ay naligtas dahil sa kanilang pananampalataya. Kagaya na lang po nang nangyari sa tatlong magkakaibigan. Amen po ba na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po ay nasa Book of Daniel na dahil sa kanilang pananampalataya ay niligtas sila sa kapahamakan o sa kamatayan. Kagaya na lang nung dahil sa hindi nila pagsunod sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sila ay ipinatapon ng hari doon sa naglalagablab na apoy na 7 times na init yung mararanasan mo. Pero, sabi nga doon nila na kahit hindi sila iligtas ni Lord, ay hindi pa rin sila sasamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Grabe yung faith nila kay Lord na kahit hindi nila nakikita, is patuloy pa rin sila na nagtitiwala sa Lord. And ano po nangyari? Diba? Naligtas po sila na kahit yung damit nila or buhok nila ay walang nasunog. And 'di ba ano po nangyari? Yung mga nagpapasok sa kanila dun sa naglalagablab na apoy, sila yung pinapasok ng hari. Hindi pa sila nakakapasok, nasa bukana pa nga lang siguro sila, nasunog na agad sila. Grabe, ganun yung ka-powerful si Lord na kahit hindi natin nakikita ay patuloy siyang gumagawa sa buhay natin. Amen po ba? At marami pang mga Christian ang inuusig sa iba't ibang panig ng ating bansa. Amen po ba? Number 5 is pagkawala ng pagmamahal at paglaganap ng kasamaan. Kagaya na lang ng nangyayari sa ating bansa. Ang flood control. Kung hindi pa umulan, hindi malalaman na may mga ghost project. Amen po ba? Siguro pinahintulutan ni Lord na magkaroon ng mga ulan, ng mga bagyo. Kasi para malaman ng tao na doon, na wala palang napatutunguhan yung kanilang mga tax. Amen po ba? Doon natin makikita na ganun kasakim yung mga tao na sobrang selfish na nila dahil gusto nila na sa kanila lang yung pera, sa kanila lang yung mayaman. Para bang naging Diyos na nila ang pera. Amen po ba? Ito po ang nakasaad sa Matthew 24 verse 11. At dahil lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Amen po ba? So, nangyayari din po ito sa kasalukuyan na
magtatanong pa yung iba na, totoo ba ang Diyos? Kagaya na lang dun sa nabalitaan natin na may sunog at yung anak niya, yung 3 anak niya ay nakasama dun sa sunog. Nasunog yung 3 niyang anak. And anong tanong niya? May Diyos ba? Tunay bang may Diyos? Pero dahil naniniwala tayo na everything's happened for a reason. Amen po ba? And yun po, nanlalamig. Parang nagtatanong siya, nagque-question siya sa Lord. And naway ang prayer po natin is magkaroon siya ng comfort and naway ma-encounter niya si Jesus. Amen po ba? Na lahat ng bagay ay may purpose kung bakit nangyayari. Amen po ba? And paglaganap ng karahasan, krimen, immoralidad, at pagiging makasarili. Nangyari din po ito sa kasalukuyan. Amen po ba? Ang dami pong krimen. Yung parang nakatayo ka lang, babarilin ka na ng walang dahilan. Kasi ganun na yung tao. Pasama na ng pasama ang ating mundo. Ang ating bansa. Amen po ba? Immoralidad. Grabe. Yung mga same-sex marriage. 'Di ba? Yung ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, ayun yung pinakaayaw ng Panginoon. Amen po ba na dapat ang ating sambahin ay iisang Diyos lang, which is si Jesus. Kasi siya ang nagligtas sa atin. Hindi yung bato, hindi yung kahoy. Pag nasunog yan, wala nang Diyos yan. Wala nang silbi yan. Pero si Lord, na hindi natin nakikita, gumagawa siya sa buhay natin. Amen po ba? Kasi ang tao ang prinsipyo kasi ng tao, hindi ko paniniwalaan yan kasi hindi ko naman nakikita Pero tayong mga Christian, maniwala muna tayo bago natin makita. Amen po ba? So, number 6 is paglaganap ng ebanghelyo sa buong mundo. At ito pang nakasaad sa Matthew 24 verse 14. Ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos ay ipapangaral sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas. So, gaya nga sa tulong ng ating social media, like this CLF page, itong devotion na ito sa araw-araw natin na pag-share ng salita ng Diyos, ay madaming taong nakakapanood nito at nakakapagbulay-bulay ng salita ng Diyos at nare-realize na tunay nga ang Diyos ang makakapagligtas sa kanila. Amen po ba? So, alam natin na laganap na talaga ang salita ng Diyos dahil sa social media. So, number 7 is pagdating ng Antichrist at paglilinlang. Ito bang nakasaad sa 2 Thessalonica 2 verse 3-4. Darating muna ang taong suwail, ang anak ng kapahamakan, itataas niya ang kanyang sarili higit pa sa Diyos. So, ito naman pong pagdating ng Antichrist, ito po ay magaganap pagkatapos ng rapture. So, di ba po, kasi kapag nag-rapture, kinuha na ang mga mananampalataya, tayo pong mananampalataya, kinuha na ni Lord, and kapag magulo na ang mundo, dito nalalabas yung Antichrist na siya yung magpapatahimik, magpapa-normal ulit sa takbo ng mundo. And madami siyang malilinlang na siya si Lord. Amen po ba? And alam natin na ayun ang mangyayari sa end times. Amen po. So, yun. At ang mga mangyayari pang iba sa hinaharap. So, kaya sa tuwing may nakikita na papakinggan tayong mga labanan, lindol at kahirapan, paglaganap ng kasamaan, at mga ngaral, mga palatandaan sa kalawakan. 'Di ba? Madami po tayong mapapakinggan na gano'n na madami silang nakikita na bulalakaw or may nakikita daw silang angel sa kalawakan o madaming ibon. Ibig sabihin, may signos daw na may kapahamakan or mga hindi mangyayari,
hindi magandang mangyayari, di ba po? And isa lang ang ibig sabihin nito, ay malapit nang dumating si Lord. Amen po ba? Dahil ito ay naka-prophecy or nakapropesiya na sa Bible. Amen po ba? Kapag binasa mo yung Daniel o yung Revelation, amen po ba? Dito po na papahayag o nasisiwalat ang palatandaan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nagpapahiwatig sa atin na hindi permanente ang buhay sa mundo. Amen po ba? Hindi permanent. Kagaya nating mga Christian, alam nating hindi permanente ang ating buhay sa mundo. Dahil yung buhay natin o yung ating bahay ay sa langit. Amen po ba? At ang buhay natin ay may hangganan. Amen po ba? May wakas at may paghuhukom sa atin. Dadaan tayo sa paglilitis o yung Judgment Day. Amen po ba? Lahat tayong mga tao at kasama na rin ang mga mananampalataya. Amen po ba? Number 2 is, tayo ngayon ay nasa mga huling araw na. Kaya marami na tayong mga nakikita, nakamangha-mangha at mga kakaiba na nagpapahiwatig na malapit na ngang dumating si Jesus. So, ano po ba yung mga yon? Yun nga po, kagaya po ng sinabi ko kanina is ang paglaganap ng salita ng Diyos. Number 2 is pagtaas ng kaguluhan sa iba't ibang bansa. 3 ay yung pagbagsak ng ekonomiya, kagaya na lamang sa Pilipinas ngayon. Alam mong bumabagsak ang ekonomiya kasi mas mataas na ang dollars kaysa sa piso. Amen po ba? Yung mga magsasaka, hindi na sila makapagsaka kasi ano na nangyari sa sakahan nila? Tinatayuan ng mga establishment. Mas madami na nga yung mas madami na yung import natin kaysa sa export. Amen po ba? Alam nating bumababa na yung ekonomiya ng ating bansa, kaya tumataas yung mga bilihin. Hindi na makabili yung mga tao na hindi afford yung mga mahal na mga foods. Amen po ba? Pero praise God kasi tayong mga anak niya, hindi niya tayo pinagkukulang. Lagi niya tayong pinag-provide ng mga pangangailangan natin. Amen po ba? Mataas na kaso ng depression, kagaya na lamang sa mga kabataan. 'Di ba? Na nakakapakinig tayo ng mga balita, yung mga sikat na anak ng artista na nagpakamatay. Bakit? Kasi sa depression. Pero tayong mga anak ng Diyos, kahit na dumadaan tayo sa kalungkutan, alam natin ang Lord yung nagiging kasiyahan natin. Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. Na kahit na niyayanig tayo ay patuloy tayong kumakapit sa Lord. Kasi yun yung dahil tayo'y mga anak niya, tayo ay mahal niya. Amen po ba? Lindol, mga phenomenon, climate change. Grabe na ang climate change sa atin. Sobrang init na nasisira na yung kalikasan, yung ozone layer natin, manipis na, kaya sobrang init. Amen po ba? Nangyayari sa atin yan, na dumadaan tayo sa crisis talaga. At yung AI. So, nangyari po yan sa kasalukuyan. Ngayong 2025, may AI na. Nagulat ako pagbukas ko ng Messenger, ay may AI na, ganun. Pero, nakakabahala kasi itong AI na to, sobrang realistic niya na, kunwari, hindi ako nagsalita, pero dahil sa AI, nagagamit niya yung boses ko, pati mukha ko. Dahil doon, madaming nalilinlang, kagaya ng mga senior citizen natin na nagso-social media, na example na lang, si Lola, nakakita siya sa Facebook na, tignan mo to, Sarah, ito na pala yung nangyari sa ibang bansa. Pag tinignan mo, hindi siya makatotohanan, fake news siya. Ganun yung AI na nagiging realistic yung mga hindi naman totoong nangyayari. Kaya mababahala ka talaga na madami talagang malilinlang dahil sa artificial intelligence. Amen po ba?
Ito ay babala, hindi upang matakot tayo, kung hindi maging handa. Amen po. At ito pang nakasaad sa Matthew 24 verse 44, magbantay kayo at laging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Amen po ba? Alam natin na darating ang Panginoon, pero walang sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan, kundi ang ating Ama lang na nasa langit. Amen po ba? So, ano po ba yung magiging application natin dito sa ating pinag-aralan ngayong gabi? Na huwag nating baliwalain ang Biblia. Amen po ba? Tungkol sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Unti-unti na natutupad at nakikita ang makatotohanang propesiya na nakasaad sa Biblia. Amen po. And mag-ingat din tayo sapagkat maraming tukso, panliligaw at mga nang-aangkin na sila ang Kristo bilang kasangkapan ng dyablo na marami ang mailigaw at mapahamak. So, tayo po ay maging mapagmantyag or tayo po muna ay mag-isip kung totoo ba to o hindi. Matuto tayo magsala ng totoo sa hindi. Amen po ba? Sa mga huling araw na ito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, huwag tayong maging mapapaniwala, gaya ng sabi ko kanina, sa mga pananalita, mga fake news, at prinsipyo na malayo sa Diyos. Amen po ba? Kung ano man ang nakikita natin, mga kamangha-mangha, o mga kakaiba, mga kababalaghan, lagi tayong bumalik sa salita ng Diyos. Amen po? At alamin ng tunay na nakasulat. Dahil si Lord lang yung katotohanan. Amen po ba? Yung salita niya lang yung totoo. At kung tayo man ay naguguluhan, bumalik lang tayo at magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi ayon ang totoo at hindi tayo maliligaw. Amen po ba? At hindi po tayo maliligaw. At habang naghihintay tayo sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon, hindi sapat na may alam ka lang o may nababalitaan ka o napapakinggan ka lang, kundi dapat paghandaan natin ang ating sarili. Ihanda natin ang ating sarili sa muli pagbabalik ng ating Panginoon. Magsisina tayo sa ating kasalanan. Tayong mga Pilipino, magsisina tayo sa ating mga kasalanan. At talikuran ito. At isuko na natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen po ba? Natanggapin natin si Jesus, na si Jesus lang yung tanging makakapagligtas sa atin. At maglingkod sa Kanya ng totoo. Maglingkod tayo sa Kanya ng totoo, nang walang halong pagkukunwari at pagsisinungaling. So, yun lang po ang aking ma-share sa gabing ito. Naway may natutunan pa ang bawat isa sa atin. So, bago po tayo mag-end sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Yes, hallelujah, Lord God. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, na tunay nga, Lord God, na malapit ka nang dumating, Lord God. Lord, ihanda niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, sa muli mong pagbabalik, Lord God, na makasama namin yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga kapwa na mananampalataya, Lord God. Lord, idinadalangin ko, Lord God, na kayo po ang umabot, Lord God, sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord God. And ito pong mga nangyayari sa aming bansang Pilipinas, Lord God. Isa lang pong itong tanda, Lord God, na malapit ka nang dumating, Lord God. Maging handa kami, Lord God. Ito yung time na hindi dapat kami nagpapatumpik-tumpik pa, Panginoon, Lord God. Ito yung time na dapat mag-double time kami, Lord God, sa aming paglilingkod sa inyo, Lord God. Lord, naway tumimo po ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Lord God, na magkaroon ng realization, Lord God, yung mga tao na tunay nga, Lord God, na malapit ka nang dumating, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, patuloy niyo pong i-bless, Lord God, ang mga nanonood, Lord, sa gabing ito at patuloy pa na manonood, Lord God. Kayo pong umabot sa kanila, i-bless niyo po ang kanilang pamilya, Lord God. Ilayo niyo po sa lahat ng kapahamakan, Lord God. And Lord,
Naway sa gabing ito kayo po ang aming napasaya, Lord God, at Lord sa aming pag-aaral, naway tumimo po ito sa aming puso, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, God bless po mga kapatid at patuloy po tayo na maglingkod ng tapat hanggang wakas sa ating Panginoon. Amen po. Bye-bye po.